Culture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penrol and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga mag-gulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tungod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao amat-amat na gadamo dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una nga ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma no. Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga agriculturists, especially ang aton nga mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists kag ang aton nga city agriculturists, sa aton nga mga tumalanaw,
sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa aton tanan. Panibag-o nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang aton pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamyaw man naton ang aton nga Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R. Arpia, kagang aton duha ka maambong nga Regional Technical Director for Operation and Extension ng aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Ginatamyaw man nato ng aton nga hepe sa aton nga Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis, kag ang iban pagid nga mga personnel sa aton nga Information Section. Maayong aga gid sa aton nga tanan. Subong adlaw pag-istoryahan naman niya naton ang suporta kag assistance nga ginpalabot sa aton nga mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyaw man naton ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laud, and kaupod naton subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamya sa aton mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati subong aga sa usapang agrikultura sa inang programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, very timely gid ang aton pag-istoryahan subong ma'am. It's because nga madami na kita sa mga farmers siya ang nagalaom naman niya sa nga muli kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa nga banlag lang. May ari kita mga farmers nga nin apektado sa bagyo kung sa halip nga dala naman yung Bagyo Krising. Dahil istoryahan natin subong din sa Western Visayas ang kadugusan o kung kadakuon sang banyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyo Krising. Sa aton nga una nga mangkot ma'am, ano ang kadugusan o kung kadakuon nga banyos sa agrikultura diri sa Western Visayas, dala naman niya o kung tuga sang sining weather disturbance. Una sa tanan, hindi makapagkita background. Yes. Hindi lang si Krising ang nag-igo sa atin. No? Yes. Ang onset na Krising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante kag si Emma. Nag-peak siya sa July 25. So meaning to say, 9 days gid na naapektuhan ang aton mga uma. Ang PCIC, basta epidemic wala ang calamity, i-aral na sa among sistema nga gina-activate natin ang general assessment. Kaya ang ilan nga purpose na makita dayon ang nagibala kadako kag ano gid kadamo aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginastoryahan natin ang umalang alay ha sa mga kaya mo ng general assessment team natin malibot din na sila. As a result of that, ang resulta sa ilang pag-libot, naka-establish kita nga 30 to 70% give ang damage sa aton nga mga kaumahan. With that, no, sa aton abi mo, kung nang tawon mo na siya, 30 to 70%, nagabari na siya, nagalain na siya sa kada probinsya. Si Aklan, ang iya pinakataas na damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman yan, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabok diri, ang natamaan nato diri sa atong probinsya, si Capiz, damo na sa aton nga mga apektuhan kay na bahaan, ang ay pagkikagin din na isang tubig, kag mga butangan, may mga lupa, dako na yan ang madamage sa ila. Kung ano natin, sa pagtapos naman sa pag-general assessment, automatic na dayon nang mato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na sululod ang ating mga notices of loss. Sa amo na time, as of 31, nakamato na kami sa subay sa kalito ng notices of loss. 1,201. Sa 1,201 na after adjustment, kaya ang amon abi nga adjustment, no? Para mabalangan sa tayo. Pagbato sa notice of loss,
kung sa aton na ginakamada, Mm. no? Tapos i-assign na siya sa aton mga adjuster. Yes, yes. Ma-adjust na si adjuster, Mm. ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon niya target supposedly is Mhm. within 20 days. Sa Okay. calendar days na siya. Okay. Maganda ba 20 calendar days? Mhm. Sa, working days. Sorry. Working days. Correction. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mhm. Mga isa ka bulan na siya. Bago mabayaran ang farmer. Mhm. Sa 1,201 na nabato namin, sa August 5, Mhm. nakabayad na kami sa 540 ka farmers. Okay. That was, kung natawon mo ang date, sa July Mhm. 28, gin-adjust, pagka-August 5, niyara na kami na output na 540 Mhm. ang number of farmers na nabayaran. Mhm. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Mhm. Wala siya ang din bayad. Okay. Pero ini siya, ongoing siya ha. Mhm. Kay man, in case of typhoon, Mhm. ang may allowed pala si farmer some 20 days after Mm. some typhoon. Ginisip namon, hasta pa sa August 14, August pwede pa yan maka-report si farmer. Mhm. Basta typhoon ang Mhm. iyang damage. Mhm. No? Hindi kita madula, dahil kag-inistorya natin sa mga typhoon. Yes, yes, yes. Lain man na ang peste. Mhm. Ay si peste, lain man na yung aton na regulamat na repeat Mhm. nila. No? I-remind ka lang kamo na ako ng farmers. Yes. So, ang peste, tandaan nyo din, 20 days before sa inyong harvest, Mhm. i-report nga sa amon. Kay ang 20 days na ata nyo na sa amon na makaduan ang inuma. Para malakita pa sa amon adjuster nga ara pa ang tanong. Mhm. Tawag na mo na standing pa. Mhm. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, madinay ginakam. Mhm. Amon na siyang ginareklamo sa kalabanan. Yes, yes. Kaigo sila nag-report sa amon, alang-alang na Wala na kasunod sa time frame na. eh nga, hindi lang ang saron ka lang siguro, ginaamigan ng apinaton ang resources, no? Yes. Na dapat, ang nakaambit sini, ang tawagid na dapat Mm-mm. na bululigan. Mhm. So, may obligasyon ka mo ng mga farmers and fisher folk, Mhm. obligasyon na si PSIC. So, ang obligasyon ninyo is pamatian din kami kung ano ang amon na niya nga require sa inyo na dapat hindi masulbon para mabayaran ka mo. Hindi kita magkaproblema. Mhm. So, amo na siyang atong tandaan na basta sa Yes. flood, kag sa typhoon, flood, kag sa disease. Mhm. Yes, there you have it sa ating mga farmers na importante din nga magpamati ang kita kag tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agud nga masiguro natin nga kita man mabayaran, especially nga bago na natapos yung ginakabig natin na weather disturbance. Sa subong man ang mga classes and insurance coverage ang ginapili masamis ang mga na pwede mo bala mapatpat sa ating mga listeners. Sa amon dala ang production, no? Halin sa matabat ito production ng mga ato na nabato na yan ng mga insurance company. Yes. Halin sa January sa July, ang banner program tiyad na ni PCAC rice and corn. Mhm. Pero sa Subo, ang nagwa sa amon, ang number 1 is rice. Mhm. Pangaduha si livestock. Okay. Kaya tungod siguro sa matabo sa ASF, Mhm. no? Yes. Naging vigilant ka ang mga tao Mhm. na damo na yan ang offer sa Mhm. sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Mhm. Ang pang-apat, magaling sinang crop insurance. Mhm. Tapos, mayroon kay kita fisheries kag high value crops. So, amo na siya mga programa. Top 3 get si rice, si livestock, kag si corn. Mhm. Sa Subo nga, January to July, Mhm. production naman. Mhm. Pero remember, hasta pa ni kami sa second cropping pa kita. Nag-ilis ini siya after siniya sa July kasi wala pa kabalo kasi mag-rally naman yung lights. Yes, No? yes. Kanya wala pa kita coconut mo sa value crops na doon bala. Ginatutukan mo na namin sumunod kay may mga pundo ang ginatasulod kay space na dapat ginamon i-gamito para mabilitasyohan naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman ka-adlaw o kung na semana, ma'am, ang average naman niya nahulaton sa aton ng mga mangguna na mention na kanina antes nila makuha ang bayad o kung na claim. Alright. CPCIC, amo na ng dato, no? Na
kinanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, may kami pinasukot kami na within 20 working days. 20 working days, meaning ang may opisina na inaglaw, isipon nyo na 20 días na siya. Kung kamo nga farmer, nag-file kamo notice of loss, nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. No? Kung, for example, may case sasabi kami, nareklamo si farmer, naawa siya nakatuan, kung nakatuan man siya nga wala pa siya mabayaran. Ang mahilo pala ako give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Anong role ng PCIC? Ang role ng PCIC is mabayad. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. May balpon kami. Kung nagkakal na kamo ang nagali notice of loss, nagkakalo kami, nag-damage kamo. So, ang imuha naman na naman, sige, inspect, i-process na. Okay. Now, kung ako si farmer, pag nagkakal na ko sa notice of loss, kung magkala na ko na yan, duwan na, 3 ka semana, wala akong nakaduan. Kadto ka mo dahil sa Department of Agriculture naman yung partner sa inyong munisipyo. Yes. Kung kaya nyo man lang mag-contact sa amon pagid, sa opisina namin, mas maayo pagid, para mabalaan namin na away ka mo makaduan. Okay? So after that, nakaduan ka lang. Naawa na kapag yapon ka baton sa bayan. Pabalaanan kami. Kaya posible na may problema ang iwan. Claim. Base may violation. Yes, yes. Amo na dapat naintindihan sa ating mga farmers. Hindi lang ang the-expect pa dahil ma-report ka, at ang kabayaran ka dahil may ara kita ng mga measures na dapat ang magabaton sa ining na benepisyo. Ang tawag dito siya, magabaton sila. Exactly. Base malami ara kita na nag-report ka, dali ang immobility damages less than 10%. Kaya automatic na sa si farmers mo. Pag bagyo na yan, wala yan pa na malibot. Mamatag na siya sa notice. Okay. Okay lang na natin isipin vigilant siya. Pero remember, kung mag-atag ka mo sa amo sa notice of loss, napadala kami sa tao. May gastuin na. Pero kung nakita mo man lang, ikaw na farmer, wala man lang balik ka na butchis. Pwede na siguro. Paimay lang anak. Para na hindi na magkakto ang tao ni PCIC sa modera na lugar na wala man ng galit sa dami. No? Gasto na siya, may gasto sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin. Gastuhan na siya. Natali, kung ay kung tali, hindi siya chimpo, yung style niya makalkulo sa imo, wala man ng galit sa loss, yung pwede sa umama, may loss yun. Ang wala pala, remember, Abby, hindi lang bala isa katao. Yes. Ang amon pala na patong sa bunga sa halin January to July, sobrang na 80,000 na sa Diyos. Sobrang 80,000. Tigadugang pala nga dugang. As of July 31 lang na 50,000 plus na kami nga notice of loss na nabaton. Gadugang na nga dugang. That's why, nagkaan naman kami, medyo palawig-lawig ko nyo nga inyong kapasensya sa pero ang naman na, pagalo nyo kami, para na-intindi man kami sa menu site, nakakala mo na siya. So, 20 working days. Now, may-ari kami sa buwan, ang public adjustment. Ang 20 working days, guys, amo na siya nakagtuda sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat siya na. So, buwan na gina-introduce niya ang tawag ng public adjustment. So, public adjustment na niya, public na technology na ginagamit natin. Wala na sa papel, dala na siya, makagtuda sa adjuster, kung ano picture ang kung ano picture kung ano ang rapat ang damage, kung ano picture si farmer na upod sa iyo ebidensya na siya na amo na siya ang tag-iya sa uma. After that, mapirma na si farmer sa tablet. Pagtapos pirma, padala na na siya. Meaning, nakat namon ang amon na claims settlement. Nahibo na siya. From 20 days, pwede namon siya as early as 7 days, as long as 15 days. So, 7 to 15 days, basta public adjustment. Amo na siya ang amon. So, ginapagin namon na i-introduce na ito na sa mas magasig atong pagkain. Isa man ka mga best practices mo ang tablet adjustment and naman siya pagina nga
isa lang sa mga pagpanghangkat at mga challenges na dapat ang ating mga farmers mga vigilant pa at the same time isugod man kung ano ang natuod may kaangkanan sa damage naman nila sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabudlayan pagdalaman na na-experiensyahan ang atong mga talatapan, especially when it comes to validation at pag-assess sa ating mga claims pagkatapos ng bagyo. Namo yun. Kasi, ang realities on the ground is this. Ang tandaan natin, pas kami kalamidad, ang atong balang mga dalan, kapinpa ko na ginabahaan, hindi na maakyan. Tapos, kung may island, ano pagit kami, island kami na adjustment, matabo ka pa na dito. Paano lang, kung may available tayo, diba? So, ang nakatabo sa amin, kakadelay kami. Una-una kinanamon na mag-suicide ng baha, may landslide akong isa. So, una-una namon, those are the challenges na kinanglan namon na i-address. Pero, that is not enough reason. Hindi kami magatag sa amon na servisyo. Pag gina kami, ang amon mga adjusters, buwak din na sila. Sige ulang nanda, isa na baha ka na, sige lang. Ay para lang nakatuan nila ang pumasok ang mga beneficiaries. That's why, amo na ganyan namon. Sometimes, challenge din on our part. Na pagkagalit ko yan sa amon adjuster, wala man damage. Less than 10% and below ang damage. Tapos, mayara pa, tandaan mo sa atong mga farmer, pag-apply nila, describe na dira sino ang nakatambit. Kaya hindi na yan, malamang isipin, wala na sila yan sa manong, may na yan sa sila habi nga, may ko sa syudad na black 1, black 2, na hindi. Ang amon lang ginadaya na pruweba, na imo na ang uma, kung ipabalong sa amon, kung sino ang imo makatambit. Amon na siyang ginasulat mo sa imong application. Karon, pag-adjustment, amo nagabal ni kuyatin yung inyong application adjust ka mo why pag-adjustment nakalipat sila na pinaghilat ng pangangalan kundi kung ako si adjuster kasi adjuster may nakabalo yung kilala kami may kami kilala sa imo yung butang mo sa imo application na ang imo kapatid sa ABCD para lang boto yan sa kay adjuster ya ay naging mo na siya EFG. So mga bal kita, ilang umawi ito, ano ni adjuster, hindi kaya inuuma. So amo na siya mga rason, pwede ka ipag-deny. Kaya ilang imo nga, ina-establish na katambi. Isa pag sa pagtangmahanay, pagkanto sa amon adjuster, hindi ang mangungubag, yung nag-uma. Na siya man nagpa-insure sa amon. Ang nagatubo sa amon, asawa, o hindi kami bata. That's why bala kami, pag-interview nila, pag-interview na sila, nakapagod sila. Mabalo ka mo kung ano ka mo sa tag-iya sa mga nagapanguma sa pamumuman natin. Kung asawa ka, ang dudain mo ngalan, kag buta mo da white, kag ikaw maperma. Kung nag-interview ka, bata ka niya, butang mo ngalan, kag ibutang man sa bata ka niya, ay man, ginakompare na namon ang inyong perma versus sa apply. Ikaroon ko, hindi na naman naintindihan kung sino ko nag-perma sa field, deny ka din siya, tinambal kang hindi na inuman. Mga ano na natin yung mga tandaan natin, ang munang naabi ang mga security measures ng CIC. Hindi ulang yan katamnan sa iba. Ang munang na mga those are things na tinangan din naintindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, hindi ko na sa katina, be careful din ka mo sa pag-file sa notice of loss. Damo kami, sa deny, kay wala nila kinsunod. Igo sila yung mag-report sa amon, ay, nag-lapse ng 20 days. Kasi di pagkada, ma-harvest na siya. Siyempre, deny ka din na. Ano pala, emphasize with me, as much as possible, hindi ko yung tanong gusto, matamo, i-deny mo. Kasi kung nag-violate ang kita, sumunod ka na, kaya sige na bantayan ng kanina mo. Kung na kami, nagbayad ka mo, pero nag-violate mo siya, nagala. Sige. And sa bailo lang sa indemnity, may iba pa ba lang buhid o kung mga suporta nga ginahatag ang atong talapatan? Ang mandato ng PCIC is
insurance. Crop insurance. Yes. Pero tandaan talaga, ang iyan yung PCIC na programa, hindi naman natin sa rice, Yes. corn, Madami pa. kita, naraman kita nga ng crop insurance, may fisheries pa kita, may hybrid crops pa din. Nara, pag kita yan kung may mga loan ka mula sa co-op na, Yes. ara na may loan repayment program na. Ang ina na programa, namin siya kung may utang ka bala. Kung may mga cases, iban kami, no? Ang loan repayment program, amo na siya ang kung pila utang mo dira sa lending institution na may partner namon, kung 1 million na siya, wala ka mga pangayo, ay ka, ang 1 million na bayad na ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per records ng libro na sa balance sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng aim mo na sa loan repayment program, pag mga 1 year man na siya, sa 1 year na pag nagula ka, may 1 peso siya, may utang ka ng 500,000, bayaran ng PCIC. Ako na ang duties ng LRT. Ang pagkatapos, ang ginahimo sa mga lending institutions natin, mas para sa ating mga farming farmers na collateral ang PCIC na insurance. Hindi kami pa-insure kung hindi kami mapahulang ni kanilang ba, parang muna kapag sino ka ng co-ops. Kung wala ka mo sa insurance kay PCIC, kaya mo na ilangaw ano man nila ng kaso, may makuha, may mabaan na uwinan ang inyo na makautangan si Mangko. And adto naman kita naman sa kooperasyon naman niya sa atong talatapan sa Department of Agriculture. Nag-LGU na ara bala kita kooperasyon with the LGU, DA Kalimantan nga ahensya sa gobyerno sa paghatag naman niya sa bulig sa atong mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na maka-function kung wala ka sa bulig sa ating number 1 din naman ng partner sa Department of Agriculture. Yes. Kaysa kada munisipyo may ara na DA counterpart mo. Amo na siya number 1 naman ng partner. May partner naman sa Department of Agrarian Work. Kaya agrarian for beneficiaries, cover na siya ng PCIC. Tapos, may mga cooperatives kita. May sarap na kita cooperative. Napagana kita sa upod. Mamuna na mga cooperatives na. May mga lending institutions man. Ang number 1 naman niya na partner is the Land Bank. Si Land Bank Subo, may alam siya na program na Agri-Censo program. Si Agri-Censo program, ginubran ni Land Bank na ang tanan dalato sa una, kung madumduman niya, nila kita. RSAP, ASAP, mula talaga mga sikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs, isa na lang ang tawag nila Agri-Censo loan. Amo na yan kay Land Bank. May haraman kita ka kay Philippine Fiber, kay FIDA. Kay tungod na may ara kami na ginapang cover ng mga abaka fibers. So, partner man na namin sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasulod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa ilang sigurado program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang pinaka-cover. I-claim na siya using ang 15 million na. Tapos, si Capis niya man, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capis, 3 million man na yan, ipasulod sa abot. And then, si Negros, ang unang Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSep, ilay na pasulod na 6.8 million. Ini sila tanan subo, ongoing na, ang ginagamit na ito na ang ilang punto. Sila ba nag-identify kung sino gusto nila ipasulod sa ilang programa? Kay si PCIC, limited ba na ang resources? Masalamat, hindi kami ang magkapasulod sila sa pundo. Kaya mas damo ang amon na mas damo ang atong nabuligan ng farmers. Kaya limited naman kami. Now, si PCA, may pasulod na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginaobra na lang na ina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo lang namin pala, amo lang ang allocation, ginadivide na namo sa per province allocation na nila.
kinalan maubos na siya. May deadline ini siya na kinalan maubos na siya. Kung disara na gambal kami, kung kulang sa ibang, i-accept na to. May mga provinces kita yan ha, hindi yan dapat ang kalubihan mo. Ang case and point natin si Antique. Hindi na nila mag-meet ang ila allocation. So ang dadako, niya si Aklan. Si Aklan ang dabo na kalubihan. Dabo lang kami ng coverage nila. So muna siya nga itong mga programa na together with our partners sa ating mga agencies. Sa ating mga ng mga kauturan na makabig natin nagdamay lang na ginatipan na bruta, ma'am, mayara bala kita sa mga programs para sa iba. Ang atong ginada ng ang response to that is ang RSBSA natin. Yes. No? Sila na ang mga pinakatakulit siya naman na sa mga coverage ng RSBSA natin. Kay man, dira, gina-prioritize natin ang mga magagmay. 1.5 and below hectares. Amo na yung amon ginakuda. Plus, pagid, ang mga umanga ginatawag nila, GO hazardous na lang ang ginabaan, ang mga area na malapit sa mga subak na. Sa una, wala naman na gina-cover, kahit wala naman high risk na siya. Kaya daw ano man lang natin si farmer na wala mo man da nga, pero may kada ginabaan, kaya magsakit na ang tubig pala. Sa una na yan, pero with the RSBSA, ginabaton, wala naman na sila. Kaya wala naman mo, ano ba na ang source sa ilang tubig? May lang na kung may anak sila irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa naman pagpatunon. Napangumama niya sila. That is why sa program ni RSPSA, nakapagpapig sa ina. Pati ang mga DA assisted programs na, basta balaan naman DA assisted programs, na-prioritize na. Ang aton mga kababainan, mga indigenous people, but kung naman, these are the people na hindi na malabot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung diin kami pwede kasulod, pinabuligan natin. Yes. And paano naman ginapa siguro ma'am sa PCIC 6 na natin ng mga manguweba, mahatagan sa insakto o kung nagkaibo ang informasyon angot sa claims process kada pila pa natin ng mga bullying? Okay. So last year, nag-umpisa na lang din man kami ito, ginaako namin ang detalye sa pag-claims processing natin. Hindi yung simple mo. Ang ginobra, naghingo kami sa tarpaulins. Ara na dirabit pa nagtag naman sa kada munisipyo dito sa DA. Kaya ginapaske na siya, nakota siya. Pwede na yung mga kadto si farmer kag masahon niya na kung dili ang kinalanon kung ang himuon para maka-claim kay PCIC. Ano din ang una na mong bitubra para malabot pagid na namon kung mga orientation lang ang kalusok na ikang farmer wala man na siya nasulat ko. Wala siya nasulat, malipat din na siya. So para na hindi sila malipat, kadtuan sila. Kadto siya sa DA, nakita na nila ang pagkakulin niya na. Yung magtagmagtag sa brochure. Brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ni DA, invite kami na. May mga radio programs man, sa isang DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PO Head, Eugene Galrego. May Monday program din ang amon sa DA. That's why nakubi na ang bulit. Alam ko, sa ating mga farmers na, mas ilang mga concerns ma-address na yun. And it's powerful man communication, especially sa you mentioned Antique, na madami sa gihapon sa ating mga farmers ang nagatamati naman sa radyo. And you mentioned to na ang ating mga farmers kung pwede din makapalabuot sa pila ka mga information sa atin. May arabalo kita na pahantang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa atin ng mga mahunga para magpalayo sa bulid o kung magpamangkot lang. Yes, di kita. Kada ano nga, kada opisina ng PCIC na numbers na. Paano tayo makabalo sa ila? Sige pwede. Pwede mo siya flash lang natin sa screen. May ara kita sa Aklan hotline. May ara kita ang ticket, sa case, Iloilo, Negros, at sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, hinapag po kayo Mr. John para i-flash na sa screen ng mga numbers na niya sa atin nga kada opisina. Kaya ang CPCIC, may ara ng mga opisina sa kada probinsya. Kasi Aklan, ara
siya sa Mayanot, Sentro, sa Calibo. Si Antique, ara naman sa San Jose. Si Capiz, ara sa Roa City. Tapos ang ato subong Iloilo, ara na subong kita sa Isnay. Kasi na kami. So, ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Bacolod City. Tanami sila ng mga hotline numbers. No? Sometimes, tandaan yung mga it's not only the hotline, pati ang amon nga mga PEOs, ginatag na nila, ilata ng phone number. Ang ato ng mga underwriters, ginatag na nila telephone number. Mga personal. Personal number na para lang post ang ato na pag-communicate sa kada isa. Na malabot kami anytime. No? Ang nagkis alang galing, ang downside lang sila, kasi farmer, wala nang naisip sa oras, mas bigyan pa manahan. Kaya mo nag-isa na ano na sa aton aton na tao na kis aton na hindi sa napawag, mapawag, kanati ala kalaman ini mo na pag-entertain na ron. Amon dala sa aton na mga dapat panamot. Ibutang ka lang sa working hours na. No? 8-5, ano naman, para nga, ang ating mga tao, may chip po ba niya para sa personal, sa pamilya, no? Ang malalaman ayo, ha? Yes, there you have it. Ang ating farmers, the flash natin sa ating screen. Ang mga hotline numbers ang nagdalaw na ng mga offices all over Western Visayas. And ito naman dito sa mga policy of mga preparation sa palabuton, may mga bago ba lang polisa at adjustments na din patunan ng PCIC 6, especially na nagtapos ng pinaka mga pag-iwan sa lugar niya sa ating napungsod. Ang mga subo ang aming trust gate. Kaya haling pag-iwan sa mga ginabato, ginayaan namin na ang pag-process namin sa pagbayad, mahinay. Kaya kung wala pa kita mga technology. Subo niya si PCIC nag-invest sa technology. Wala na kami nga tawag namin na PABS system namin. Database na siya. Ang sunod sa application, sunod na nagatanan sa amon system. Sa mga po sa amon, kung may mga problema, kahit na naman na lang sa farmer, wala na status na dayon, hindi na siya subong. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? Introduce namin ang GCash. Ang GCash na kami subong. Although, siyempre basta magbanon, yan yung medyo mahinay. Kaya amon man atin ng mga farmers, wala man sila kasi mga GCash account. Pero ginapagid namin, pero sa sinio, nag-adjust sila. Lambal na kami, pamangkutan yung daan, may GCash account siya. Kita may kaadas ang paagi niya, makasunod na sa iya GCash account. Kita, of course, ma-report pwede siyempre ang damo pa. Verification. Pero sa ano naman niya, wala man naman ginbuyan ang pag-ubras ng check-in. Kasi sa check-in na dala na naman ang kami sa mass distribution na kami. Kahit hindi man tanan, kahit kung hindi tanan na GCash, sige check-in kami. Ang check-in na halin din sa region, padala na sila ilain na process, pagbato nila na schedule na nila. Ang proseso man dala, abin mo, mautima na siya. Kaya pagbato sa ating PEOs, listahan nila tag-isa-isa ang cheque, sinumangalan sa mga farmers, ipagpahat-pato na pagkad ko sa i-inform na ang dainain na munisipyo ng DA. Kaya si DA, amon na link sa mga farmers. Sila na, ikaw yung mga chat group na sila. Chat na nila, amon na yung mga cheque. Tapos, mambal na dahil sa PCIC, makaschedule ka sa amon niya. Ang muna na siya sa buga mambal kuya yung mas madasi. Ang muna nga muna niya pag-introduce. Tapos isa pagid is subong pagid ang ginagachi o referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application ni farmer, kinaman pa na namin niya inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya, abo ni kadako ang amon na. Now, with the introduction sa georeferencing, wala na naman na-establish ko, ano bidya ang tutuod na size sa biyang Kaya sometimes lang, si farmer na 1 hectare, pero pag cut po naman yung mag-post-planting inspection na georeference naman siya, wala naman makitaan kung isang, hindi kila siya isa rin. Okay lang man na, kay Timayo na gano'n, mabag ni farmer na, ay, hindi ko rin ang makadako ako. Walang niya siya. So, gina-adjust na naman dahil na iya nga coverage, no?
Tapos may ara naman, ang latest naman naman is, amo na siguro nagalibot na may among mga team, na gina-introduce sa kada extension offices, ang remote sensing, using ang Google Earth. Kahit satellite na siya. Yes. Of course, ang amon man sa partner, si BA. Partner din na kailangan si BA na chair party si BA mo. So kami yung, subong kami yung ibabalik ang amon, i-validate amon na ng amon mga farmers na naara man dito sa kay DA, pariho ang aton niya na data. Yes. Now with this, mga post na lang ni, kay once ma-establish na niya siya bala, maybe tatlo ng adlaw, mabayaran na si farmer. With this, kung tinaya ka, hindi na kinahanglan na magkadto na dito mata, ganito adjuster. Pero susubong na tabo. Ang ining area, paglantaw mo na sa may ano na siya, may app na siya, makita na lang mo. Ining area mo na siya alagyan na bagyo. Sa ining area, pila ni ka mga munisipyo na sa bagyo, pila na ka porsyento na sila. Mga post na lang. Pwede ka may kahambal na ay sige, sa amo nila sa ining mga area, ang ila na dahil sa ila tanong amo ni. So posible ang ila ni na severity sa damage is amo nila porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na naman ko lang na nakatuan ng umagib. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang gives ang bangkuhan mga technology. Amo tidak sabong amo pas. And yes, lastly nang mention mo ang pila natin ng mga technologies na currently binag-utilize mo sa ating mga taratapanan kung mas malasig pag natin na ma-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pa din ang ginhibo natin? Agad na madami naman iya ng mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginagawa. Yes. Kasi buong wala na kami na rely lang na orientation lang. Wala na kami kanila sa amo lang na ginagamit na natin social media. Sa Facebook account naman kami. May ala na may mga radio programs. May information dish. Doon joining sa information. Karaman. Pero ang amo targets mo up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa Mandalapi. Part sa among orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers na dapat nila tandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng among mga underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, nangbato na sila sa insurance. Kaya para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin para mga lugar. Ay kung kadtuan na sila yan si underwriter, writer and then pa-insure na sila. Dahil na sila sa mga hassle ba lang mga sila. So meaning, kakadto na din kami up to the grassroots level. So daan niyo pati amon na kami pa-trace pati sa sa mga fisher folk na mga fisher folk. Yara, kita yun yung nabala ng mga baruto. Hindi kita mo maglipat. Insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ng calamity, mag-type na baskog. Ay, hindi na mo kita cases na nagkakalamity. Ang mga baruto. Ang ilaw naman niya. Magula, pinapang-alod. So, kami gabatong kana. Ano ko lang mga official folks. Hindi ka mo, wala ka mo ma-chipera. Ara ka mo sa amon ang mga fisher folks. Yes, there you have it sa ating mga farmers and sa ating mga fisher folk. Nabatihan natin ang comprehensive na mga discussion may kampanan sa suporta kada system sa atong Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa atong mga farmers kay sa atong mga fisher folks din sa Western Visayas. Ngayon, once again, mag-open natin ang OIC Regional Manager si Ma'am Alicia Arnaldo. And lastly, ma'am, ang mga pabigyan ng mga nag-stimulate ang shout-out at mga pagtanyan mo. Okay, sa ato mga good morning, Iwa. Sa ato mga tagpalamati reminder lang sa gyapon. Tandaan tagid kung may aplikasyon sa PCIC, may obligasyon lang kami. Hindi nyo napaglipatan ang obligasyon para hindi ka naman problema kung mag-claim ka po sa inyong mga damages. Wala man lang kita pero may nagkakaproblema, kaya kalipag kita sa ato mga obligasyon. Kung na naiakon, kami sa PCIC, mabudlay, yes. May mga constraint kami, yes.
Pero mandato na muna. Obrahon na muna. Kaya ano na trabaho. We are using people's money. Tax na ninyo. Kinanglan na muna i-maximize kung paano natin mapalagpot sa ato na mga nangungumakal mangingisda na hindi natin pag-uyaman, hindi natin pag-usikan. Kaya ako na iyo sa inyo, hindi naman tayo pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang aton na mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede magpa-insure. Hindi naman ay, itabuon niyo pa, kasambalon na inag-apon bata na wala na sa akong tupad. Mapa-insure pa yun siya. Ang bata panik na makabaton sila na atong na lang benefit na na sa saktupan na pinanganod niya. Gin-circumvent mo yan, kuha mo yan. Pwede na siguro. Tandaan ka lang, kung may beneficyo na dinatay si government, hindi lang natin pag-apusaran. Ano na lang tandaan ka din na ako yung mga frustrations na ako na isugit ko na lang sa check distribution, dahil na naman makita, ibut kami, may nanay, may tatay, may bata. Hindi ka pwede ha, panihog lang gid. Kung hindi kayo pwede kami, hindi lang. No, para yatagan ka lang, hindi pa na. Yes. Dito makapatid na sila. Dami sa ating mga farmers, mga patas kita sa when it comes sa pag-abuwa sa pinakamangan. Dami kita simpan ng anos ng kita mo sa pagsugod, especially sa ating mga damages sa ating mga sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang OIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and ginapasalamatan man natin ang tanan nga nagabugos sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa atin sa Western Visayas sa pag-upload sa ating episodes ng mga adlaw. Sa liwat ini si John Candelario from the Regional Agriculture and Information Section sa BA Western Visayas. Maayong aga sa atin na tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of Guimaras. Kita mo namin na ang income during sang peak season, tapos dan man ang kaddan man ang nagabakal, diyan mo na nga maka-income kami nga bawit man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang kalamansi grower, almost na 7 years, starting until now. Ang pagkakalamansi kailangan hands-on goods, hands-on, tsaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology na bago na technique na mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines.
With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata na si Professor sa Barangay Rizal Hordan Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Improving nursery operations and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, ma-identify na namin si farmer, we're going to go to mag-visit sa ilang farm sa probinsya ng Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo? So, ang mga farmers natin sa calamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Breath Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Breath Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ginadumilian ang pag-import sa mugas sumugod Setyembre 1 sunod kay PBBM. Para maproteksyonan ang mga mangunguha subong ating talani, pinapasuspindi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import sa mugas sumugod Setyembre 1. Magalawig ang suspensyon sa 60 kaadlaw. Nagdesisyon ang Presidente matapos konsultahon ang cabinet officials samtang dito siya sa India para sa state visit. Ginrekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.